Magandang hapon sa lahat. Ah, Dito na naman kami sa area namin, yung unang area namin tinanim. This is around 1,000 hills. So this was planted last mid of May. So ano tayo ngayon? Sa malapit ng October. So June, July, August, September, October. Middle of October, magpa 5 months ito. So andito na tayo sa final stage ng pagpili ng anak, kung ilang followers yung ay mag-follow sa ano niya, sa mother plant. So itong area na to kasi marami ng sakit, like ito, bago lang namin kinuha. This is Banshee Top. So kung makikita nyo yung bagong ano niya, dahon nagiging yellowish, tapos may mga sira-sira. So talagang hindi na ito mababago pa. So kailangan alisin, patayin siya para hindi na siya makapaghawa sa iba. So ito ngayon, last time na nag-sucker pruning kami, may 3 tinira. So ngayon, kasi nga marami ng sakit, usually isa lang yung dapat na itira. Pero sa pagkakataong ito dito na area, as you can see, mostly dalawa yung tinira namin para nga to substitute yung mga areas, yung mga may sakit na talagang hindi na siya productive. So dito sa final pruning namin na stage, inisa na rin namin yung pagkuha ng defective leaves, yung may sigatuka na, para ano tayo, isang sprayhan lang ng disinfectant. So dito, pipili tayo kung saan yung mas maganda. So para may almost the same yung paglaki, tapos yung distance naman sa magkabilang hills. So yun yung mga parameters na dapat i-consider kung saan yung pipiliin mo. Usually sa yung hindi masyadong wilburst sa mga ganitong sitwasyon, ito yung ititira kasi mas malaki, mas mabilis na siyang magbunga. But pag itong dalawa ang natira, ito mabibitin siya kasi mas maliit. Tapos paglaki na nito, tawag yan, ma-shade na siya, ma-undershade siya sa canopy ng mas malaki. So much better na pag dalawa yung tinira natin, mas maganda yung pantay siya, pantay yung laki. So sa itong puno na ito, itong dalawang mas maliit yung ititira natin. Tatanggalin natin ito. Okay. So kung makikita nyo, halos pantay. Ito naman, kukunin natin yung mga infected na ng sigatuka. May mga portion lang. So ito yung tinatawag nating surgical cutting. Ito yung tinamaan ng sigatuka. But ito, damage ito nung gumamit kami ng oil. Tapos nasundan namin ng chlorothalonil. Ito yung naging resulta, hindi maganda. But anyway, so far yung effect niya sa dahon is more or less maganda pa naman. Kasi nga ito, may functional leaves siya na 3, 5, 7, 11, 12, 13. So mga 14, i-add mo yung napuna natin ng maliit, yung sa dulo lang. So at least we have 13 to 15 functional leaves sa ganitong edad na
5 months old. 2 buwan na lang ang kulang. So 7 to 8 months kasi yun ang usual na edad ng lakatan na mag-ano siya, bear fruits. So ito, lalagyan na nito ng gas. Ginagamitan namin siya ng gas, kerosene. Nang sa ganun, kasi pag ginamitan natin ito ng gudjing bar or any material na pangkuha sa kanya, madadamage kasi yung root system. So ito lang yung ginagawa namin. Lagyan mo lang ng mga 3 to 5 ml yung dito sa gitna, ganyan. Mamamatay na yung pinaka ano niya, pore niya. So hindi na yan tutubo ulit. Okay? So this is it. This is the final follower natin, 2 follower. So matapos itong magbunga, kung magsasucess yung itong 2, let's say for example, may 15 to 20 kilograms ka na bunga ng mother plant. And then kung magtitira ka ng isa, maybe you can still get the same bunch weight. Pero sa ngayon kasi ang bintahan dito sa amin, yung sobrang laki ng hand, for example around 4 and up number of kilos per hand, i-reject nila yon. So mas minabuti namin na medium size lang yung bunch na ipapalabas natin. Kasi pag ito, expected mo talaga pag isa lang yung tinira mong follower, mas malaki yung anak considering the same ang farm practices mo nung spray sa sigatoka tapos yung fertilization. Pero pag itong ganito, 2, talagang mas maliit yung bunga, but then you have 2 bunches. So, for example na lang, ito is you have 20 and then here, let's say 13 or 15 kilograms per bunch. Pero 2 sila, then you have 26 or 30 kilograms net packable. So, mas favorable pa rin yung 2. Lalo na sa ganitong sitwasyon na re-rejectin ng mga buyers yung malalaki. So sa sigatuka yung may nagtanong kung paano natin i-prevent. Prevention nga is better than cure, ika nga. So mas maganda yung mag-spray ka talaga, at least man lang yung 7 days. Then sa malalaking plantation ng banana like Dole, Del Monte, yung sa amin sa Unifruti, usually is it was sprayed with aircraft, yung eroplano. Yung medyo maliliit naman na farms is using drones. So yung drones kasi at saka eroplano, ang release ng chemicals niyan is doon lang talaga sa taas. So dito sa amin is micro farming. Yung ginagawa namin is, aside from spraying on the top of the canopy of the banana, nag-i-spray din kami dito sa baba, dito na part, especially yung mga bagong labas na dahon, kasi yan yung susceptible talaga sa sigatoka, yung fungus. Lalo na yung mainit ang araw, tirik yung araw, yung fungus hindi naman sila pupunta rito. Dito talaga yan sa shaded area. So mas mabuti yung may spray both sides of the leaves. Mayroon ka dito sa taas, mayroon ka din dito sa baba. So talagang mas maganda yung resulta. Ika nga lang, mas malaki yung gasto mo kasi may spray ka sa taas, din dito pa sa baba. But the result is, tingnan nyo naman, maganda ang dahon ng lakatan. Kung babalikan natin yung creating yung photosynthesis, is talagang malaki ang function ng leaves. Kasi diyan sa leaves ginagawa yung pagkain ng halaman.
So, more leaves, more healthy ang plants, di ba? Yeah. So, yun lang muna. Next time, ituturo naman namin yung combinations ng fertilization program namin kasi talagang importante yon kung saan at anong tawag nito age ng fruits ng lakatan, kung anong dapat ilagay na fertilizer. So you have NPK, yung macro elements, nitrogen, phosphorus, and potassium. And what is the right time na mag-apply ka ng phosphorus at saka potassium? Nitrogen is constantly kinakailangan. Pero yung potassium at saka phosphorus, may timing yun kung saan ka dapat mag-apply, including also the micro elements. So yun lang muna. Magandang hapon. Maraming salamat.